Magandang umaga mga listener natin. At sa lahat ng pasalamat tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Uh, Sana po i-bless din sila na maliwanagan sila, na nabigyan ng daan na ma-open ng third eye nila. Yung ano pala natin, yung qualification para sa masali kayo sa Federasyon ng Marites para maging Marites din kayo, ay ang tema natin is forgiveness, galing sa prayer ng Mr. Christ. Kasi kung walang forgiveness, hindi kayo ma-qualify. Parang kung magpa-enroll kayo, hindi kayo ma-enroll sa sa school. Parang school. So kailangan ma-qualify kayo. Wala na tayong pinipili. Hindi na isang MC basis ladies in red, ate matas na kakabata. Yung kailangan. Yung kailangan natin is yung marunong mag-forgive. Pagpatawad. Yun talaga yung yung sa lahat ng mga sado or kung saan ka mang school, paaralan na mag-train. Kasi may mga paaralan yung mga sado. Depende kung saan ka. Sa Pradaya, ang tawag nila. Or parang line of succession. So, kahit saan ka man, pwede rin Christian, pwede rin non-Christian, pwede baka sa kanya gusto mo, or shamanic, or druidic, baka Greek, or mga kung ano man dyan, Mother Earth worship, bahala ka. Pero yung kailangan is, yan, forgiveness. Kasi para ma-absorb ka sa tinatawag natin. Ibig sabihin na ma-absorb is para matanggal yung guilt sa puso. Kasi every time na may galit ka sa isang tao, may nagawang ka ng something na parang hindi paganda. Sa point of view ng truth yan, hindi sa point of view ng kapwa mo rin tao na defective din. Is dapat mag-forgive ka. Kasi kung hindi ka maka-forgive, mahirapan ka. Maging hindrance sa'yo balakid. Diyan ka magkamali later on. Mag-decide ka, magkakamali ka. Parang parang pinaspring ka niya. Parang parang pader na hindi ka hindi ka ma-stop ka sa gagawin mo kung susundin mo yung anong tama. So, truthfulness yung basihan. Hindi ka yung feelings. Truth. Kasi pwede magkamali. In fact, ang idea ng conscience, nakasenter sa tao yan. Ang principle natin dito, hindi conscience, truth, katotohanan. May iba't ibang level yung mga conscience, truth yung sa atin. Ibig sabihin, permanent at tama. Parang katulad yan, may iba't ibang klase ng pamumuhay o living or hanap buhay, livelihood. Pero may right living at saka may right livelihood. Yung tama talaga. Hindi lang kung ano yung tingin mo, parang expediency, pakiramdam mo, parang tama ito. Hindi ganyan ito. Yung standard. So ngayon, qualified na yung lahat na mag-take ng fast as long na nakapag-decide siya na
dito siya sa katotohanan. Kasi kung wala ka sa katotohanan, mahirap yan. May sarili-sarili tayong katotohanan. Hindi po yan. Ano yan, nakalimutan ko sa yung word na ginagamit yan. Postmodernism. At saka, ano yan, parang may pagka, left yung orientation na ganyan. Okay. Ngayon, yung idea natin dito ngayon is medyo ang lesson na sinusunod natin is medyo malalim masyado. Nakita ko parang hindi mag-fit sa audience. Kaya i-adapt natin ito. So, yung gawin natin is i-modify natin, maghanap tayo ng isa namang guide. Pero tandaan nyo, gusto kong liwanagin, yung path na sinusunod natin, path ng mga sadhu to. Hindi ito path ng doctrine ng iba. Yung mga sadhu, sila yung mga totoong sila yung totoong mga mga sumusunod talaga sa teachings ng Godhead. So yung iba dyan, nasa connected sa mga religious groups, spiritual groups. Pero ang common sa kanilang lahat, binabawal nila yung idol worship or yung church or temple activities na yung mga so-called worship na yan. Kasi sa Bhagavad Gita mismo, yung instruction dyan is pinagbabawal yan. Dapat i-stop. Pero ewan ko, bakit pinagpatuloy pa rin ng iba? Sinasabi naman ng master na itigil yung mga ganyan. Ewan ko, baka siguro dahil sa hindi lang masyado matalino yung tao na yun. So, hindi lang sila nagtatanong bakit ganun. Materialistic pa rin kahit na spiritual o religious. So, ngayon, yung anuhin natin is ang anuhin natin ngayon is i-adapt na lang natin sa simple na way kasi gusto natin maging siya naintindihan ng mga junior high school o pwede palang elementary makaintindi. Ngayon kapagpasensyaan nyo na ako medyo matagal ako minsan magsalita kasi may mga na-notice ko, may mga words akong ginagamit na hindi actually bagay sa mga audience minsan na wala talagang background. Pero kung nababasa kayo ng Bible nyo, o baka ng Bhagavad Gita, kung Quran, baka may idea ko. So, ganito yan. Isa sa mga challenge ng mga sadhu, isa lang. Siguro, ito gawin natin example. Nakapanood kayo ng movie na Escape from Alcatraz. Escape from Alcatraz. Yung Alcatraz dati, yun yung pinakamahirap maka-escape kasi sa island yun. Pero, ang is may naka-escape na isa. Hindi na siya nahuli until now. Nagsara yung Alcatraz, hindi siya nahuli. Kasi napakagaling niya. Matinik. Mautak.
In a way, para siyang engineer din. Magaling siya. Parang yung movie yata na The Rock, doon din na film sa Alcatraz nung hindi na sarado ng Alcatraz. Ngayon, nangyari, pinlano niya na maayos. Na-escape yung Alcatraz na hindi na siya makabalik. Kahit hinanap siya, hindi na siya nakita. Yung nakita na lang sa kanya is yung yung parang manikin na kamukha niya na natutulog. Grabe yung pag-escape. So ngayon, ganito. Ang challenge sa atin ng mga sadhu, guru, acharya, mystic mentor, ganito. I-probe mo sa sarili mo. Kasi hindi ka naman pwede turuan ng ibang tao. Hindi ka naman pwedeng pilitin. Pero alam mo, yung iba sa atin, thrill seeker. At saka sobrang proud sa katalinuhan nila. Ito yung challenge ng mga sadhu. I-probe mo sa sarili mo na maka-escape ka sa prison ng material world. Kasi yung makagawa lang yan, matalino talagang tao. Once makalabas ka sa prison ng material world, sa mundo ito, na hindi ka nababalik ulit. Kasi pag may karmic karmic debts, may utang ka pa, sa karma mo, babalik ka. So, dahil nandito ka sa kulungan, which kahit sinong sadhu mo sasabi kulungan yung mundo nito. Umalis ka na maka-escape ka, na hindi ka susunduin ng constable ni Yamaraj or ni Lord of Death. I-prove mo sa sarili mo na matinik ka talaga, matalino ka, magaling ka. Kasi believe tayo sa mga taong matatalino, maraming alam, magagaling sila, talented. Prove mo sa sarili mo. Ma'am Shi, Beshi, Ladies in Red, Ate Matanda at Kabata, at mga handsome talented ng mga guys yan. Yung magaling mag-dribble, mga champion sa shooting. I-prove nyo sa sarili nyo. Manap kayo ng strategy, ng daan, ng way, na malusutan nyo yung power ng material nature. Kung sa movie pa na Matrix, nalusutan mo yung control ng Matrix sa'yo. So, ito yung inaano sa atin ng mga masters, yung mga sadhu. So, yung mga sadhu na yan, nakalabas na sila sa kulungan. Pero andito pa rin sila. Hindi dahil sa preso sila. Dahil sa may pinakompleto silang misyon sa buhay nila. Yung misyon nila is ilabas din yung iba. Turuan ng pamaraan. Ngayon kayo, kung matalino kayo, pag-aralan nyo kung kaninong pamaraan yung pinakamagaling. Saka i-probe nyo na makuha nyo. Kasi may mga, alam ko marami dyan sa social media, na tingnan mo napakatalino nila. Magaling sila sa research. Ito ngayon, i-probe mo. Kasi matetest ka niyan, masusubukan yung galing mo at the time of death. Kasi certain ka, siguradong sigurado ka, na hindi ka mapupunta sa ibang place, kundi maka-escape ka. Hindi, sure ka na hindi ka sa impyerno, or somewhere else mapunta. Hindi ka, pero masarap sa impyerno, no? Parang ganun. Doon yung lahat ng kasarapan. So, pakita mo ngayon kung magaling ka. Kung ikaw maging matindi kang prayer dyan, hindi ka susunduin, hindi ka matayan. Kung may magaling ka dyan anting-anting, matatakot sa kamatayan kaya. Kung sino ka man, kung saan ka mang religious or spiritual organization, makalusot ka. Hindi ka sure. Certain ka talaga. Kasi pag nagsalita yung mga sadhu, hindi ka pini-PR yun. Wala silang binibenta sa'yo. Walang tinitinda. Hindi mo sila matawag na motivational speaker. Kasi hindi mo pwede ma-motivate sa kamatayan
pag sinundo ka ng kamatayan, hindi mo siya pwedeng daanin ng motivational, uh, techniques mo dyan, o method, o strategy. Hindi pa, ibang klase yan siya. Nakangiti lang yan siya sa'yo. Kaya nga nakakatakot yung kamatayan, pero naman siya nakakatakot. Yung mga tao lang matitindi yung karma. So, ngayon, i-prove mo sa sarili mo. So, yung mga shadow, ano na yan yung shadow kasi, wala naman sila eh. Walang-wala yan sila sa mundo. Solo lang dala nila. Yung susi. So, kahit saan yan sila. Pwedeng doon sila sa pinakamataas. Pwedeng doon sila sa pinakamababa. Pero kadalasan sa kanila pinakamababa. Susi lang yung dala nila. Alam mo yung sa movie na, sa laro na Diablo, yung tagahawak ng susi dyan, hindi susi na literal na susi, kundi yung susi sa power, ano siya, kinulong pa nga siya. Wala siyang kapangyarihan, ordinary siya na tao. Parang ganon yung role ng mga shadow. Well, hindi natin pwedeng i-compare yung mga shadow or mga spiritual master or mystic mentor or guru sa ibang tao. Of course, hindi natin ma-compare. Kasi guru, ano yan, shadow na level yan. Mataas yan sila na level. Pero may stages yung pagiging yung realization. Wala namang distinction actually. Sabihin lang natin na nag-vary yung level ng realization pag tinetrain pa. Kaya dyan pumapasok yung idea na self-realization. Self-actualization. Kasi yung self-realization, hindi po yan katulad sa mga sa school na self-realization. Yung self dyan, yung self talaga, yung spirit soul, ma-realize mo siya. So, ibig sabihin na ma-realize mo yung spirit soul is yung totoong satswarok picture mo o itsura mo as a spiritual form mo lalabas mo. Hindi yan nakikita ng ibang tao. Sado mo lang, kapwa sado mo nakakita. Hindi yan makita ng iba. Ako may nakita na akong ganun. Actually, yung person, hindi ko sabihin ko anong gender niya. Ano siya, mas matanda pa siya sa akin. Pero, actually, nung nakita ko siya, ang itsura niya, yung gopi. Ibig sabihin, associate na Krishna yung nakita. Pagkakita ko sa kanya. May tao pa naman. Kaya nga yung nang dumaan siya, tinanong ko yung tao na dinaanan niya. Sabi ko, kilala mo ba yon? Sige, parang hindi ko kilala. Yung may alam akong tao na andito, pero hindi ko kilala. May iba pa palang tao. Hindi rin kilala ng pero alam namin may tao na andyan. Pero hindi namin siya na-recognize. Pero ako nakita ko siya, siya, gopi talaga siya. Kasi yung nagbago yung picture niya talaga. May ibang klase, sabi ko, ano ba ito? Nung nakita ko siya, sabi ko, bakit iba yung itsura mo nung nakita kita? Parang hindi siya maniwala. Sabi ko, iba ka talaga. Sabi ko, may isang tao pa nakakita sa iyo. Pero hindi kanya na-recognize. Pero ako nakita ko, iba talaga yung mo. Kasi ang pagkakita ko sa kanya, 18 years old siya. 16 to 18 years old in age siya. Yun yung spiritual form kasi ng isang tao. Sabi ko, iba. Kasi makita mo talaga, alam mo yung pag tumatanda ka na, iba.
pag ganon yung age ng isang tao, nakikita mo talaga nag-iiba. Kasi yung hugis ng katawan, nakita ko. Yung shape ng katawan niya, nakita ko. Sabi ko, hindi to, ano to masyadong bata, yung itsura. Kasi marami na ako nakikita at saka alam mo naman, mahilig naman tayo sa art. Nakikita ko talaga, pero iba klase yung hindi siya maniwala. Pero sabi ko, nakita ko talaga. Kasi hindi lang ako nakakita sa'yo Dalawa kami. Pero hindi kanya na-recognize. Yung isa, hindi lang naka-recognize. Ako nakita ko talaga yung yung form niya. Bango pa naman. Katawa ako. Anyway, ano yan? Marites. So, hindi ko nasasabihin. Siya lang yung nakaalam kasi siya lang yung kinausap ko nung dalawa lang kami. Ganon. Basta marami ako natutunan pa kanya. Okay, so balik tayo doon. Dito. Ito yung tanong ngayon. Kung magaling ka, alam mo. Kasi parang Alcatraz yan. Subukan mo kayang volunteer. Magstay ka sa kulungan. May isang buwan lang. Tapos gawa mo ng paraan na maka-eskapo ka. Kung hindi mo magawa yan, ewan ko lang kung magkaya mong gawin yan sa material world. Na malaking prison house to. Yan yung comparison lang. Iwahid. Ewan ko kung dyan pa yung iwahid. May alam akong galing dyan. Ganon yan. So yung mga sado, sila yung nakakaalam ng way paano makalusot sa yung prison house na yan. Kasi may susi sila. Kasi ka mag-eskapo ka. So ngayon, kung hindi mo alam kung ano yung way, hanapin mo yung taong may susi. Kasi ang way ng mga sado is bigyan kanya ng susi. Walang kwenta naman yung susi. Hindi naman mabenta. Hindi naman pagkapirahan. Yung values pa naman natin yan sa material world. Pag walang pera, walang kwenta. Ganon yan. Pera kaya to. Ganon yan. So, yung mga sado, yung susi dyan is bigyan kanya ng i-open niya yung third eye mo yung Shabbat. Sweet melody yan. So ngayon kayo, mga handsome tall and dark na guys yan, pag may siyota kayong melody, ingatan niyo yan. Kasi reminder yan sa inyo. So yung sweet melody, or yung sacred sound, or music of the sphere, pag binigay sa inyo. Yan kasi yung yung mystery ng Pythagorean circle or maybe sa circle ni Plato. Chika-chika na naman. So ngayon, once na ma-receive mo, yan yung starting point mo. Starting point. Kasi yan yung actually TBH siya, napulot ko ito na pagmamarites siya. Kasi si Maringtes, kasi magaling talaga to. Minsan nagsasabi yung mga sado, guru, or napakahirap ng path. Kahit tingnan mo yung hero's journey, mahirap yung path. Pero hindi actually mahirap yung path. Yung false ego natin, makakapal yung pagmumuka natin. Kaya nga kailangan mo minsan dumaan ka sa stage sa Zen. Ano yung sound ng isang kamay na namamalakpak. So ngayon, paglapit mo sa teacher mo, sampalin ka niya. Alam mo nang anong ibig sabihin. Malakpak mo. Babanatan ka niya ng stick sa likod. Ganun yun.
So, dahil sa false ego natin, sa psychology, ego lang yung ginagamit. Saka defense mechanism. Sa spiritual practice, false ego. Ahangkara tawag nila. Bakit ba kailangang ibuksan yung third eye? Kasi doon yung alam niyo yung, kung nanonood kayo ng Bleach, na movie, anime, may quintessence sila na nakasil yung power nila doon. Kasi kung hindi isil yung power nila, makikita sila ng mga tao sa mundo. So, kailang isil yun. So, yun yung 666 yung seal. So, ganun din yung mga master. Buksan nila yung seal mo. Pero yung seal na yan, ikaw na makalabas, pasok. Pero hindi yan makikita ng iba. So, ngayon, ang mga taong bukas lang yung third eye nila, ay nakakakita din ng kapwa nila. So, kung member ka ng federasyong mga marites, ni Marintes, ano mo yan? Alam mo yan? Okay. Yung story, I suggest manood kayo ng Bleach. Kasi yung ibang mga content dyan, andun yung sinasabi kong iba. Pero hindi ko pinapulot doon. Magaling talaga yung research nila. So ngayon, nabuksan na yung third eye mo. Ibig sabihin, nakikita mo na yung yung way kung paano ka makalabas. Ay, susi lang pala yung kailangan. Hindi ko na pala kailangan mag-escape po. Pero dalawa kasi yan eh. Paano ka maka-escape po? May susi yung gamitin mo. Ganun. Original yun na susi, hindi duplicate ha. Okay. So ngayon, alam mo na kung paano maka-escape. Magaling ka. Matalino ka. Ang next dito is ngayon na alam mo na yung way. Tatanungin mo yung sarili mo. Totoo ba talagang mahal mo yung family mo? Oo naman, di ba? Yan yung sasagot mo. Pinapakain mo. Pinapag-aral mo. Dinadamitan mo. Nilalagyan mo ng bubong bahay. Yung mga luho nila binibigyan. Okay. Ngayon ang tanong. Kung totoong mahal mo sila, bakit ikaw lang yung mag-eskapo sa kulungan? Bakit mo sila isama? Katulad sa panahon dati sa Germany, pamilya yung mag-escape. So ngayon, dapat maka-escape yung family mo. Hindi naman pwede, ikaw lang yung isa. Nakawawa naman yung mga anak mo. Kawawa naman yung minamahal mong asawa. Diba? Sa ngayon, kung magaling ka talaga, matalino ka, matinik ka, very clever kang tao, paano mo ipa-escape yung family mo na hindi sila mahuli? Kasi si Maya, or material nature, minsan si Durga Devi siya, no? Carrot stick. Hindi kanya bibitawan basta-basta lang. Yung pamilya mo hindi niya bibitawan. Kaya minsan, sabi ni Master Christ, yung enemy mo, pamilya mo mismo. Paano mo sila dadalhin? Hindi lang ikaw yung na-experience yan. Yung pinaka-prominent na example yan is yung life ni Prophet Muhammad. At saka yung life ng mga saints na iba. Grabe. Matindi yung experience nila. Kasi, instead na tumulong sa kanila, tumang-ayon yung family nila na mag-escape, mas gustong-gusto nila sa mundo. Kasi naisip siguro ng family nila, kung masarap yung mundong ito, mas masarap sa impyerno. Kasi lahat ng masasarap ang doon. Pagkain, kasiyahan, night clubbing, pagkwitos, magagandang babae, inuman, ang doon. Lahat, name it, you have it. So, isipin ng family mo, bakit pa ako sasama sa'yo mag-escape sa kulungan ng material world?
Eh, kung masarap yung buhay sa lupa, mas masarap sa impyerno. Eh, dito na lang kami. Antayin na lang namin. Pag namatay kami, sa impyerno kami kasi mas masaya doon. Kasi sa langit, puro kantado yung ginagawa. Boring doon. Mababait yung mga tao. Boring doon. Wala kang magawa doon. Doon sa impyerno, lahat-lahat ng hihilingin ibibigay sa iyo. Gusto mo lalaki? Gusto mo babae? Gusto mo transgender? Mukhang babae? Mukhang lalaki? Gusto mo pwede sa lalaki? Pwede sa babae? Pwede. Lahat. You name it, you have it. Yun yung masaya doon. So ngayon, bakit ka pa sasamahan ng pamilya mo, eh masayang-masaya na yung buhay nila. Eh hindi sila susunod kayo. Ngayon, ito, ang tanong. Ano yung gagawin mo na mapaintindi yung family mo, kamag-anak mo, na mas masaya, mas masarap yung pupuntahan mo? Eh kung andyan kayo sa kulungan, eh pang family yung kulungan nyo. May Netflix, may HBO, may aircon, malambot yung higaan, baka may waterbed pa kayo dyan. Ha? Magaganda yung damit nyo, maka-exercise naman kayo, may gym, may mga library dyan. Maganda yung CR, ha? Mainit pa yung tubig pag maligo kayo. May doktor din, may ospital, lahat-lahat. Pwede ka rin manganak dyan sa loob, walang problema. So, bakit ka palalabas sa kulungan? Eh, masarap ang buhay sa kulungan. Pwede ka namang mag-gardening. Magka-business ka rin naman. Diba? So, bakit ka pa aalis sa buhay mo sa mundo? Eh, kung alam mo, sa impyerno ka mapupunta, mas masaya ka. 1,000 times yung kasiyahan mo. Eh, hindi ka aalis, diba? Yan yung tama. Logical yun. Illogical yung bakit ka pupunta sa isang lugar na hindi ka masaya. So ngayon, ikaw magaling ka at saka matalino ka. Paano mo sasabihin sa pamilya mo at saka sa anak mo, ang pupuntahan kong lugar, hindi mo ma-imagine yung sarap ng pagkain. Yung lugar, yung kagandahan, hindi mo ma-imagine. Hindi mo na kailangan yung pera. Hindi mo na kailangan mag-aral. Ganon yun. Sa heavenly planet, sa heaven pa lang itong sinasabi. Yung sinasabi ko, yun sa pupunta mo talaga. Pero yung hell, i-compare sa heaven, ganito. Yung pupuntahan mo hindi heaven, ha? Pero yung ibibigay kong example, heaven. Sa heaven, mabubuntis lang yung babae pagtapos na yung fruit ng karma niya. So ngayon, kung magtatapos na yung karma ng babae, mabubuntis yun. At manganganak. Pero habang hindi matatapos yung karma niya, kahit magkoitos araw-araw, hindi yung mabubuntis. Hanggat hindi magtapos yung karma niya at babalik siya sa lupa. Ganon yun. Heavenly planets yun. Pero yung susi na ibibigay sa iyo ng sadhu, guru, mystic mentor mo, hindi yun heaven, mas mataas yun kaysa heaven. Hindi mo ma-describe yun. Desire tree nga yung tawag doon sa mga puno. Ibig sabihin, kahit na anong hihilingin mo, ibibigay mo. Okay. Ganon yun. So, paano mo sila ikumbinsihin na mas maganda doon? Na natikman nila na mas masarap yung buhay sa lupa. Mas masarap kayong buhay sa kulungan. May 2 yata o 3 kulungan sa buong mundo na napakasarap ng buhay. Parang wala ka sa kulungan. Lahat-lahat andyan. Kaya nga masaya yung mga tao, ayaw nilang umalis. So ngayon, paano mo sila kumbinsihin? Na at the time of death, mas better yung place na pupuntahan. Ipakita mo yung galing mo ngayon dyan. Kung magaling kang motivational expert, kumbinsihin mo yung pamilya mo. Kasi may mga alam ako dyan, napakagaling nila mag-motivate. Pumalpak sila sa family nila. Ganon yan. Marami akong alam yan. Yan yung challenge ng mga spiritual practitioner. Kahit na mga sadhu mismo.
So ngayon, ikaw naman, na well-off ka, maganda yung buhay mo. Bakit ka maniniwala sa isang sado na walang-wala sa buhay? Kabler, ayos ng sapatos, baka trabahante, farmer, alam mo yung isang kahig, isang tuka, bakit ka maniniwala sa kanya na yung sinasabi niya sa'yo is totoo? Ha? Ay, ang daming sinungaling sa mundong ito. Yun ngayon ang challenge yan. Kasi yung pinakaiba ng sado at saka ng hindi sado ay yung sinasabi nila is certain yun, sigurado yun 100%. Ang tanong ngayon dyan is, paano ka maniniwala? Ganon yan. Maniniwala ka lang, once na nabuksan ng sado yung third eye mo. At saka hindi ka ready, hindi talaga mabuksan yung third eye mo. Kaya nang sabi ko, kung may power ka dyan, hawak mo ngayon, material world to parang kulungan ng material. Kung may power ka talaga dyan, i-compare mo yung power mo sa 100 megawatt na kuryente. Kung mas malakas pa yung alam mo na power sa 100 megawatt na kuryente, magaling yung power. Ganun yun. So, kung may anting-anting kang hindi ka tatablan, o kung ano man yung mangyari, sabihin mo lang yung kakilala mo, kagatin mo yung 100 megawatt na na kuryente. Kung ano mangyayari, ganun yan. O, kung gusto mo pa mas masarap, sabi mo maligo ka sa swimming pool, lalagyan kita ng 100 megawatt na kuryente. Kung magaling talaga yung sinasabi mo, anting-anting, mantra o ano man dyan. Kasi yung Shabbat, ibang klase yung power nun. Pero hindi mo natetest yung Shabbat na yan. Kasi hindi nila binibigay, hindi tinitest. Kaya nga yung mga nakakaalam ng Shabbat or sweet melody, ingatan nyo si melody, is hindi nila sinasabi yan. Tinatago nila. Makikita mo lang sa the way sila magsalita, mga sulat nila, mga poems nila, kasi mahilig gumawa ng poem yung mga mga sado, mga mystic. Kaya nga minsan yung kasulatan ng mga rishis na naintindihan lang yung Shabbat o yung sweet melody, poetic sila masyado. Halos lahat ng mga sado na nakamakros ako, poetic. Okay. So ngayon alam mo na yung way pag-escape. Paano tuturuan yung family mo? Kung in favor sa'yo yung family mo, pabor sa'yo yung pamilya mo, paano mo sila tuturuan? Pautarantado ka rin dati. Loko-loko ka rin. Kumbaga, katulad sa ibang mga racing, mga sado, loko-loko rin dati. Paano ka paniwala ng family mo? May katarantaduhan ka rin. Yan ang challenge yan. Kasi once na nabuksan ng sado yung third eye mo, iba ka na. May certainty ka na. Alam mo nga, pinanghahawakan ka na susi na hindi ka magdududa sa pupuntahan mo. Yung iba, hindi pa yan sure na talagang pupuntahan nila. Kasi materialism yung ending. Yung asado, wala silang duda. Alam mo yung minsan yung iba na pa-practice ng spiritual life, religious life, hindi pa sila sure. Yung mga disciples, followers, o mga students, yung asado, certain sila. Alam nila yung papuntahan nila. Hindi sila maliligaw. So, kailangan alam mo rin kung paano turuan yung family mo. Kasi kung naawa ka sa anak mo na nasusugatan, o nasugatan, o baka nahulog dyan, na hospital, awang-awa ka sa kanya, imaginein mo na lang pagkunin siya ng kamatayan. Kaya maawa sa kanya. Imaginein mo yung anak mo, naging nasira yung pag-iisip niya. Andun sa daan, kumakain sa basurahan.
Medyo negative yung sample nito. Nakakalungkot, diba? Imaginein mo pag mag-suffer sila at the time of death. May sakit, may terminal illness, may cancer. Paano yan? Okay lang ba sa'yo yan? May operasyon sa puso. Sa kung saan parts ng katawan niya. Or nagka-dementia. Hindi ka ba naawa dyan? Paano yan? Wala silang spiritual life. Walang assurance yung buhay nila. Kaya na importante yung Shabbat or sweet melody. Ingatan niya sa melody. Ganon yun. Kaya nga sabi nila, once na na-receive mo yung Shabbat, huwag niyong basta-basta itatapon yan or ibibigay kahit kanino. Suluhin niyo yung sweet melody na yan. At saka dahan-dahan yung ibigay sa sa kung sinong tama. Pero siyempre yung desire mo, yung pamilya mo mismo. May mga iba dyan, nagsasabi sila na kailangang i-save mo yung ibang tao. Pwede naman yun. Tulungan mo yung ibang tao. Pero kung totoo talaga, mahal mo yung family mo, gawan mo ng way na ma-receive nila yung Shabbat. Kasi may mga alaman ko dyan, ang tagal-tagal na nila nag-study ng spiritual practice, religious life nila. Walang nagbago sa kanila talaga. Parang naging banal na aso, santong kabayo. Minsan nga yung iba na umalis sa organization, nainis pa sa mga ibang members. Kasi nakita nila yung kaplastikan, hypocrisy. Ngayon, yung challenge mo is paano mo tuturuan yung mga taong mahal mo sa buhay. Paano mo i-take yung role as a teacher? So, yung teacher, sila yung magbibigay ng kaalaman. Kung yung family mo is decided na mag-take ng katotohanan, spiritual path, nagkaroon kayo ng satsang, association ng mga truthful na tao. Pamilya na kayo ng mga marites. Ay, nako. Ibang klase, mas mabilis kumalat yung balita pag anong pamilya lang marites. So, ganun yun. So, pwede ba yung method sa school na teaching strategies? Baka pwede. Pero ito yung tandaan nyo. Sa mga taong bukas yung third eye nila, you teach by example. Yung mga sado, nag-teach yan by example. At charyan dyan tawag sa kanila. Kasi kung hindi ka pwedeng hindi mo ma-set ng example, mahirap. Paano sila maniwala sa'yo na convince ka na tama yung ginagawa mo, at the time of death, umihi ka, tumahi ka, pasensya sa kumakain dyan. Namutla ka sa takot, may mga alam ako dyan. Akala nila mga advanced na mga devotees, mga spiritual practitioner, but at the time of death, para silang mga beginner, paumpisa lang mag-practice. Hindi sila convinced. Hindi pa nila nakuha yung philosopher's stone. Ayun, problema minsan sa iba. Nakakalungkot yung ganyan. Kasi, kung hindi mo nga matulungan yung sarili mo, paano mo matulungan yung family mo? Pero ito yung ko sa inyo. Once na open ang third eye mo, at saka nag-progress ka, kayang-kaya mong dalhin yung family mo. Kasi yung sabi nila, with sometimes misunderstanding, na yung guro mo lang ang maka-carry sa'yo. Hindi.
Ang guro mo is role model mo. Pero once na-learn mo na, nakuha mo na yung Philosopher's Stone, pag nagpasaway yung guro mo, ready ka na. Qualified ka. Kaya mong i-lead yung family mo. Ilan sa mga family yung namatay sa members ng family nila na walang tamang kaalaman tungkol sa next life. Ilan? Marami. Matigas pa naman minsan yung ulo ng mga anak natin. Kaya nga sabi ko, kung hindi ka makaanak ng shadow, demon yung anak mo, much better wala kang anak. Kasi hindi ka magdadagdag ng problema sa mundo. Hindi mo dagdagan yung mga kriminal, mga tarantado. Pero may reason din na mga ganyan. Kasi sila yung idea na mas masarap pala yung buhay sa impyerno. Anything goes. May sarili-sarili tayong opinion. Tama yun sa kanila. Mas tama yun. Mas may tama yun pag sa impyerno. So, ganun yun. Imaginein mo, pag makasalanan ka, mas masarap yung buhay mo sa impyerno. Ibig sabihin mo yung anak mo, dagdagan mo pa yung kasalanan mo, iho, dagdagan mo pa, kasi mas sa susunod na buhay, mas masarap yan. Pero kung sado ka, gawin mo lahat, hindi mo naman pigain, hindi mo naman pipilitin, pero i-guide mo yung maayos. Kung hindi mo nga maturuan ng subject sa mathematics yung anak mo, paano mo pa yan maturuan ng spiritual life niya? Medyo mahirap siguro. Hindi mo maturuan ng physics, hindi mo maturuan ng science, chemistry. Nakpa. Napakahirap. Mas mahirap yung spiritual practice. Kasi pwede kang maging matalino sa school, bobo ka sa spiritual practice. Pagpasensya sa mga bobo dyan, lalo na sa mga tinatamad mag-aral. So, ganun yung Shabbat lang actually yung solusyon dyan. Sweet melody. Ingatan nyo sa melody. Ito. Ganun. Kasi, once na nabuksan yung third eye mo, sure na sure ka na. Sigurado ka na sa dadaanan. Hindi ka matinik. Maging matinik ka, pero di ka matinik sa daan. Ganon yan. Kaya ngayong lahat ng mga requirements, yung mga yama niyama, automatic, munti-unting nasusunod yun. Mabilis. Kaysa sa individual, i-practice mo. Walang separate endeavor yung tawag nila. Hindi yung katulad sa school na iba yung math, iba yung physics, iba yung chemistry. Ayan. Iba yung English. Iba yung technology. Iba yung arts. Dito, isa lang siya. Isa lang yung pag-aaral. So, yun lang. Buksan lang yung third eye. Pero kung ikaw, matinik ka, i-prove mo sa sarili mo. Na alam mo kung paano, kung ano, maghanap ng, saan hahanapin yung susi. Kasi may mga taong may hawak sila na susi. Alam mo kung ano. Saan sila. O sino yung sado na tama, nakapagkuna mo ng susi. First step mo pa lang yun. First step yun first step. Ang isang part ng first step is yung tema ng talk natin. Ang tawag dyan is yung law of forgiveness. First step mo yun. Para makareceive ka ng susi. Kasi kung wala yan, hindi mo ma-receive yung susi. Kahit na anong galing mo mag-recite ng biblical verses, scriptural verses, hindi po memorization. Hindi po magtatanong si kamatayan sa iyo. Kung marami kang memorize sa verse,
O ang dami mo nang nabasa, o baka tanungin ka niya kung lagi ka bang nagsisimba? Hindi po. Walang itatanong yan sa'yo. Iba sila mag-examine. Baka may itanong sa'yo, pero hindi masyado. Kahit nasa Egyptian mythology, hindi sila nagtatanong sa'yo. Tinitimbang yung puso mo. Hindi naman nagme-memorize yung puso eh. Sa puso, nakalagay ang Shabbat and sweet melody. So, ilagay niyo si melody sa puso. Yan yung tinitimbang kung mabigat o magaan. Pag masyadong masarap yung buhay mo, gumagaan yun. Pag matindi yung austerity mo, mataas yung purity mo, mabigat na mabigat yan. Ganon yan. Yan yung reason bakit yung guro, tawag sa kanya guro. Kasi yung guro, ibig sabihin, minsan translation natin is teacher. Yung guro sa paralan. Ibig sabihin ng teacher ay ang guro. Tinatanggal niya yung kadiliman, dispeller of darkness. Ibig sabihin, bukas yung third eye niya, shadow siya. Yung tawag doon na isang ilaw. Bukas yung ilaw. Yan. Kaya nga guro siya. Bukas yung ilaw niya. Yung third eye niya bukas. Ganon yan. So, ngayon, once na bukas yung third eye mo, step mo lang yan. At saka yung first na rule na kailangan mong i-master, according sa Marites, is marunong ka mag-forgive. Pag hindi ka marunong mag-forgive, hindi mag-progress yung pagbukas ng third eye mo, matutulog ka ulit. Yung matrix ng material world, yung Maya, matutulog ka ulit. Hindi mo ma-break yung matrix niya. So, alam mo, kung on the process ka na, nagigising, kasi marunong ka bang forgive, ang dami kong alam dyan. Pasensya na sa inyo, mga fellow on the path. Nag-take kayo ng spiritual practice, nag-take kayo ng religious life niyo. Hindi nyo naiintindihan yung power ng forgiveness. Ibig sabihin, yung apoy nyo namatay. Kaya nga yung kayabangan, vanity, mahilig kang magpakutot, pabilib sa iba nang magaling ka. Mag-reduce yung yung ability to yung style of forgiveness mo na yan, pag yan yung ugali mo, superficial. Kasi walang nagbago sa iyo. Gas ka nga ng forgiveness, wala naman nagbago sa iyo. Ang effect ng forgiveness is humility. Kung nag-ask ka ng forgiveness sa kapwa mo, na masyado ka mayabang, hindi mo na-reap yung fruit ng forgiveness. Kaya nga may kasabihan na according sa Marites, the meek shall inherit the earth. Ano nangyari yan? Wala silang kapangyarihan, walang political power, walang military power, walang intellectual power. Meek lang sila. Hindi ginagamit ng meek yung power niya. Akala ng iba, minsan may nakita ko interpretation yan. Yung meek is minsan, kaya mong i-force yung idea mo. Insist yung point of view mo.
Ah, yung meek pala, wala kang gagawin. I-forgive lang yung isang tao. Yun yung power ng meekness pala. Ewan ko lang, hindi ko pa na-meet yung mga tao talagang marunong silang mag-forgive at the same time naging humble sila. Kasi kung tingnan mo sa social media, parang yung, alam mo yung, parang hindi naman yata humility yung pag ano mo, pag ano mo. Ha? Alam mo, sabihin na, dapat maging proud ka sa sarili mo. Ipagyabang mo na mahal mo yung family mo. Ipagyabang mo na pumunta ka sa isang lugar. Ipagyabang mo yung happiness mo. Parang hindi naman yata ganun. Kasi minsan may nababasa tayo. Hindi to, ano kasi minsan may mga logical error, yung mga ganun klaseng statement. Pero yung point natin is, learn tayo sa nature. Minsan yung mga malalalim na places, matataas na places, yung power nila is silence. Yung power nila is humility. Hindi nila kailangan i-advertise, i-promote, i-content marketing yung sarili nila. By itself, by themselves. Substantial na malaman. Ibig sabihin, pag nahulog ka sa Pacific Ocean, talagang malaman na malaman. Hindi mo kayang abutin yung ilalim. Pag nahulog ka sa Marianas Trench, napakalalim mo. Ewan ko lang kung mabuhay ka pag ando ka sa ilalim. Pumunta ka sa Mount Kato, Mount Everest. Hindi madali. Alam mo yung ganun? Substantial. Ganun yan. So, wala ka kailangang content marketing. Wala ka kailangang i-prove na na-prove mo na ikaw yung pinakamatalinong tao. Yung mga sadhu, hindi nila kailangang i-prove na they live between two worlds. Nakikita nila na bubuhay sila sa spiritual world. At the same time, kasama mo sila. Hindi na kailangan i-prove yan. Na hindi sila nilalapitan ng kamatayan. Na they have the power na kung kailan nila gustong umalis sa katawan nila. Hindi na kailangan i-prove yan. Na nakikita nila yung soul mo. Nakikita nila yung presence ng Godhead. Yung na ginagawa niya ngayon, hindi nila kailangang i-prove yun. Pero magandang content marketing yun. Na kaya nilang burahin yung yung buong karma mo sa lifetime ngayon. Kaya kanilang dalhin sa spiritual world. Katulad ng sabi ni Master Christ, today, you will be with me in paradise. Kaya yan ng sadhu, ng spiritual master. Kaya pag nagsabi sa yung sadhu, dadalhin ka niya. Dadalhin ka talaga niya. Pero minsan kasi, yung false ego natin, kapal na makapal. Alam mo yung dadalhin ka na, ilalabas ka na sa kulungan. Sabi mo, paano? Wala akong buhay dyan sa labas. Mag-uumpisa na naman ako. Dito masarap, may waterbed, naka-aircon, may Netflix, may HBO. May pera pa ako dito, may negosyo. Safe pa ako kasi marami kami rito. Kung baka sa labas ako, baka pasukin ako sa bahay ko. Alam mo yun, pag nakawan ako, may guard pa yung bahay ko. Alam mo yun ganun? Pati yung toilet ko, may aircon pa. Huwag dyan, dito na lang ako. Kahit na kayang gawin ng sadhu yan sa'yo. Na may assurance ka sa sadhu. Pero yung iba ayaw nila. Mas masarap sa kulungan. Walang papasok sa kulungan. Walang magbukas ng rehas mo kundi guard. Di ba safe ka? Walang papasok sa'yo. Naka-exercise ka pa palagi kasi pinapa-exercise kayo. Masarap yung pagkain mo, ganon yan. Para kang don. Para kang donya. Yung hindi alam ng iba,
ibang klase yung sado. Once na binigyan ka ng sado ng Shabbat, divine melody, ingatan nyo yung melody na yun. Assured ka na. Yun yung sabi nila, destined ka na to go back home, back to Godhead. Ikaw lang, baka tinatamad ka, baka sabi mo, next life na lang ako. Problema mo na yun. Kasi pag nagpasaway yung master mo, spiritual master mo, or ang sado na mag-aka sa guru mo, or music mentor mo, baka walang mag-guide sa'yo, baka mahirapan ka, lalo na pag grade 1 ka pa lang, post-graduate yung pag-aralan mo, baka napakahaba ang panahon. Ganun yung problema minsan. Kaya nga, kahit ni sa Valmiki, ulitin ko, si Valmiki, rubber siya, pero bakit considered na napakahalaga ng story ng Ramayan? Yung sumulat ng rubber, bakit may mga spiritual master na prostitute na yung mga taong tinulungan nila naging pure devotees? Bakit pinapakinggan sila? Dahil sa power ng Shabbat yun. Dahil kahit anong sama nila, anong pangit na ugali nila, may Shabbat sila. May sweet melody sila, may binigyan ka ng susi. Walang kapantay. Sabi nila kapantay ang langit. Walang kapantay yan. Pag natanggap mo yung sweet melody, yung Shabbat, walang kapantay. Lampas pa sa langit. Pero hindi minsan nakuha ng iba. Pinag-granted nila. Kaya nakakatuwa ngayong buhay. Alam mo yung ipalabasin ka sa kulungan, ayaw mo. Hahatakin ka na palabas sa kulungan mo. Sabi mo, wag, ipa-extend ko muna yung punishment. Dito lang ako na loob. Wag. Masarap kaya dito. Para akong doon, waterbed. Naka-heater pa. Ibang klase. So, alam mo naman yung talino minsan ng tao. So, sana maging matalino kay Ma'am si Beses, kay Beses, nila dati matanda sa bata. Hindi lang kayo yung family niyo. Saka dapat alam niyo, dumangay sa master game at saka sa meeting game. Kung may partner na kayo, pag-isipan niyo ng maayos. Kasi medyo matagal yung pag-aaral ng master game. Minsan yung iba nagmamadali, hindi sila ready. Sa panahon ngayon, kanya-kanyang opinion pa naman. Pero yun lang masabi ko. Once na nagsabi yung shadow sa'yo, 100% yung sigurado yun. Kasi alam ng shadow. Alam niya. Ito yung way mo. Yung ibang shadow hindi tumatanggap ng mga student. Kasi alam nila, yung ibang students hindi para sa kanila, sa iba. Ang dami ng mga stories niyan na gusto nila maging guro, yung ganitong sado, hindi sila tinanggap, tinuro sila sa ibang sado. Hindi ako yung sado mo, iba yung guro mo. So, nung dumating yung time, naging effective sila na tapos talaga nila. Bago sila mag-pass away, nagkaroon sila ng mastery. Kayo din dapat. So, kung matalino, kaulitin ko, alam mo paano mag-escape sa kulungan mo, sa material world. Huwag kang kampante kasi yung kamatayan anytime yun. Baka mamatay kang hindi mo in-expect. Katulad sa mga bata na nangyari na narinig ko. O 3 bata, naubos sila namatay, sunog. Parang mabaliw yung magulang. Tiwalang-tiwala pa naman sila na safe yung bahay. Dahil nasunog din sa loob ng bahay. Ganon yan. Akala mo dami mong lock sa bahay. Hindi. Ito yung kwento ng isang hero. Hero siya kasi retired na parang army yata siya or marine. Na-destino siya sa Middle East. Na-aksidente siya. Nasiraan siya. Alam mo, nagkaroon ka ng depression. Safe yung bahay niya. Pinasok siya. Dahil sanay siya sa gera, alam niya papasokin siya ulit. Pinagpapatay niya.
Nako, siya pa yung kinasuhan. Kawawa naman, hero ka na, ikaw pa yung nakulong. Alam mo yung ganon, veteran ka, war veteran. Minsan ganon, akala mo safe ka, walang safe. Kasi may nangyari nga dyan, may bus na dumaan. Masaya-masaya yung mga tao kasi hindi mo namin expect eh, kasi public road yung bus ha? Pinaulanan ng bala, patay yung mga tao. Pero nakalusot pa rin yung kriminal. In quotation mark. Kasi hindi tumalab yung kaso. Magaling din kasi yung lawyer eh. Kasi kilala ko rin yung lawyer, magaling. Non-bailable yung kaso pero napalusot niya. Loko talaga oh. Ganon yan. May mga ganong sitwasyon na akala mo safe ka. Walang safe. Walang safe. Basta dito ka sa mundo. Kaya nga, maging matalino minsan. Huwag mo nang pahabain pa yung misery mo. May mga tao talaga matitigas yung ulo. Pinapahaba nila yung misery nila. Kasi akala nila, alam nila kung ano yung mangyayari bukas. Hindi mo po alam yung mangyayari bukas. Alam mo yung isang singer na sikat? Sikat sila. Hindi pala siya na-recognize ng mga tambay. Hinabol siya, pinagsasaksak. Doon siya tumakbo sa bahay ng girlfriend niya, tinawagan niya. Tumawag siya, sumaklolo siya. Hindi siya narinig ng girlfriend niya. Patay siya sa labas ng bahay. Nung lumabas yung girlfriend niya, patay na siya, wala na, malamig na. Alam mo yung ganon, nakala mo may safe na wala. Makikita mo minsan sa mga palabas, yan totoo, na nakala mo yung hindi naman natin sinisiraan yung mga nasa na nagtatrabaho sa gobyerno. Hinuli sila. Yun pala yung papatay sa kanila. Minsan nga makarinig tayo ng kwento dyan na na-assign sila sa mga alam mo mga task force, mga special mission nila. Nakakalungkot kasi alam nila mali yung nangyari. Pero wala ka rin magawa. Kung ikaw akala mo safe ka. Naloko na. Yun yung sinasabi ko. Pag may chance ka na makamit ka ng isang sado, madaliin mo na. Kasi baka madaliin, ikamatayan yung buhay mo. Walang mangyari. Kawawa. Buti sana kung next day maggumising ka pa. Paano kung hindi? Hindi ka prepared. Hindi mo pa naumpisahan yung spiritual life. Kaya, madaliin mo na yung Shabbat. Madaliin mo na yung sweet melody. Kasi yung melody na to, ito lang yung way mo. Hindi sa melody, yung girlfriend mo dyan, iba yan. Yung holy name. Ganun yan. So, mga Mishi-Beshies, ladies red, I hope sa may napulot kayo. Kailangan um-escape kayo kasi walang assurance yung time sa mundo. Saka wag mo lang solohin yung kaligayahan mo. Isama mo yung family mo. So, dapat alam mo kung paano sila turuan. Kasi kung hindi, sabi nila baka magunaw na yung mundo. Hindi naman. Panakot lang yan. Baka umiksi yung buhay mo naman. So, kailangan habaan mo. Anyway, thank you sa time nyo, mga handsome calling dark dyan, mga girls. Mga mapuputi yung binti na mga mamsi dyan, versus ladies, reto matanda sa kabata. Mga malalaki yung puso. Okay. Mga mababagong mga mamis dyan. Huwag masyadong kampante. Walang assurance. Yung holy name lang or yung sweet melody lang yung assurance nyo, wala nang iba. At saka yung association ng sabi. Thank you sa time nyo. I hope sa may napulot kayo at sa susunod mo. Thank you. Bye-bye.